Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang abogada na akala mo ay nahanap na ang perpektong kapareha. Ngunit ang hindi niya alam, ang tinapon niyang tapat na puso ay may nakatagong lihim na yayanig sa kanyang buong mundo. Isang kwento ng pag-ibig, pagkasilaw sa ranggo, at isang napakalaking pagsisisi na huli na ng matuklasan. Kaya naman huwag kayong aalis dahil sa bawat bahagi ng kwentong ito ay may mga pasabog na tiyak na magpapakaba at magpapanatili sa inyo hanggang sa huling segundo. Pero bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay maaari po ba ako makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa malawak at luntiang bukirin ng sitio Maligaya, isang lalaki ang walang pagod na nagbubungkal ng lupa sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Siya si Renimar. Sa kabila ng kanyang simpleng anyo, may busilak siyang puso at isang lihim na tanging ang kanyang ama lamang na si Mang Rene ang nakakaalam. Sa loob ng 5 taon, ang tanging inspirasyon ni Renimar sa kanyang pagbabanat ng buto ay ang kanyang kasintahan na si Kate. Si Kate ay isang bagong pasang abogada na tinulungan ni Renimar sa lahat ng gastusin noong ito ay nag-aaral pa lamang ng abogasya. Ngayong ganap na itong abogada, umaasa si Renimar na ito na ang tamang panahon para sila ay mag-isang dibdib. Tay, tingnan mo itong hawak ko. Sa wakas, naipon ko na rin ang pambili ng singsing para kay Kate. Ngayong gabi, pag uwi niya galing sa lungsod, yayayain ko na siyang magpakasal. Anak, natutuwa ako para sa iyo. Ngunit tandaan mo, ang tao ay nagbabago kapag nakatungtong na sa mataas na tuntungan. Sigurado ka ba na ang puso ni Kate katulad pa rin ng dati noong bago pa siya maging abogada? Nako, si Itay naman. Napakapraning. Kilala ko si Kate, Tay. Hindi niya malilimutan ang lahat ng sakripisyo natin. Kung hindi dahil sa mga ani natin dito sa bukid, hindi niya matatapos ang law school niya. Mahal ako noon. Samantala, sa marangyang opisina ng isang sikat na law firm sa lungsod, magkasamang nagkakapi si Kate at ang kanyang makisig na kasamahan na si Attorney Jason. Si Jason ay nagmula sa pamilya ng mga sikat na maestrado. Kaya naman labis ang paghanga ni Kate sa karangyaan at impluwensya nito. Sa bawat araw na nagkakasama sila, unti-unting nakakaramdam si Kate ng pagkahiya sa kanyang kasintahang magsasaka. Alam mo Jason, ibang-iba talaga ang takbo ng buhay dito sa syudad. Pakiramdam ko, dito talaga ako nababagay. Sa mundong puno ng tagumpay at karangalan. At mas babagay ka kung ang kasama mo sa buhay ay isang taong kapareho mo ng estado, Kate. Isang abogado rin na kayang ibigay sa inyo ang karangyaan. Hindi ang isang tao na laging lugmok sa putik at amoy araw-araw. Bakit mo ba pinatatagal ang sarili mo sa isang hamak na magsasaka lang? May punto ka, Jason. Utang na loob ko lang naman kaya ako nananatili sa kanya. Pero hindi pwedeng habang buhay ako maging asawa ng isang magsasaka. Deserve ko ang mas mataas na buhay. Nang sumapit ang gabi, umuwi si Kate sa kanilang bayan. Naghihintay si Renimar sa isang simpleng restoran malapit sa bukid. Nakasuot si Renimar ng kanyang pinakamagandang polo, bagamat talatang luma na ito. Sa kanyang bulsa ay maigpit niyang hinahawakan ang kahon ng singsing. Nang dumating si Kate, hindi ito nakangiti. Malamig ang kanyang mga mata at talatang may mabigat na desisyon na dinala mula sa lungsod. Kate, salamat at nakarating ka. Alam kong pagod ka sa biyahe mula sa law firm mo. Maupo ka. Umorder ako ng paborito mong pagkain. Renimar, wag na nating patagalin ito. May mahalaga akong sasabihin sa iyo. Isang bagay na makakabuti para sa ating dalawa. Lalo na sa akin. Sakto, Kate. May sasabihin din ako sa iyo.
5 taon tayong nagtiis. Ngayong abogada ka na. Gusto ko sanang, gusto ko sanang maging asawa mo. Pakasal na tayo, Kate. Sandaling natahimik ang paligid. Tiningnan lamang ni Kate ang singsing na gawa sa simpleng pilak na may maliit na hiyas. Walang bakas ng tuwa sa kanya muka, kundi pandidirat at pagkabagot. Inilayo niya ang kanyang kamay nang subukan itong hawakan ni Renimar. Iligpit mo na yan, Renimar. Dahil hindi ko tatanggapin yan. Tapos na tayo. Nagpapasalamat ako sa lahat ng tulong mo nung nag-aaral pa ako. Ngunit magkaiba ng mundo natin ngayon. Abogada na ako. At ikaw, mananatili ka na lang na nakabaon ng paa sa putikan. Kate, ano itong sinasabi mo? Dahil ba sa magsasaka lang ako? Hindi ba pwedeng palaguin natin ang buhay natin na magkasama? Minahal mo naman ako nung una, di ba? Noon yun, Renimar. Nung wala pa akong alam sa totoong takbo ng mundo. Ngayon, nakita ko ng para sa akin. May kapwa ako abogado na mas karapat dapat sa akin. Si Attorney Jason. Kaya niya akong dalhin sa mga lugar na hindi mo mararating gamit ang kalabaw mo. Huwag mo na akong kakausapin muli. Mabilis na tumalikod si Kate at sumakay sa kanyang bagong sasakyan. Iniwan si Renimar na nakatulala. Hawak ang singsing habang pumapatak ang luwa sa kanyang mga pisngi. Ang hindi alam ni Kate, sa labas ng restoran ay nakatayo si Mang Rene, ang ama ni Renimar, na nakasandal sa isang mamahaling itim na SUV na nakatago sa dilim, habang may hawak na telepono. Ihanda mo ang lahat ng mga papeles ng pamilya natin at tawagan mo ang pinakamalaking bangko sa bansa. Sabihin mo sa kanila, magsisimula ng kumilos ang aking anak na si Renimar. Panahon na para bawiin ang lahat ng ari-arian na pinabaya natin sa probinsyang ito. Ano kaya ang totoong pagkatao ni Renimar na hindi alam ni Kate? Paano kaya magsisimula ang paghiganti o pagbabago sa buhay ng isang bilyonaryong nagpanggap na magsasaka? Ang gabi ng paghihiwalay ni Kate at Renimar ay naging mitya ng isang pagbabagong hindi akalain ng dalaga. Habang si Kate ay panayang-yabang sa kanyang mga kasamahan sa law firm tungkol sa kanyang bagong sophisticated na relasyon kay Attorney Jason, si Renimar naman ay tahimik na nagliligpit ng kanyang mga kagamitan sa maliit na kubo. Hindi alam ni Kate na sa bawat araw na lumilipas, ang kanyang pinagmamalaking karir ay unti-unting ginagapang ng isang pwersang hindi niya nakikita. Itay, handa na bang lahat? Hindi ko ito ginagawa para magiganti sa paraang masama. Ginagawa ko ito para ipakita sa kanya na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa uri ng suot niya o sa dami ng titulong nakadikit sa pangalan niya. Anak, ang yaman ng pamilya natin ay hindi lang pera. Ito ay kontrol sa mga industriyang nagpapatakbo sa bayang ito. Ang firm na pinagtatrabahuhan ni Kate, pag-aari ng isa sa ating mga subsidiary. Sa isang pitik lang ng daliri mo, pwedeng mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ngunit sigurado ka ba sa iyong hakbang? Sigurado ako, Tay. Gusto ko lang makita niya kung anong pinakawalan niya dahil lang sa paghangad ng mas mataas na buhay. Kinabukasan sa law firm, abala si Kate sa paghahanda ng isang malaking kaso. Ngunit biglang nagkaroon ng kaguluhan. Ipinatawag ang lahat ng mga junior lawyers sa boardroom. Dumating ang isang mataas na opisyal na may kasamang isang binatang nakasuot ng mamahaling suit, si Renimar, na ngayon ay hindi na mukhang magsasaka kundi isang negosyanteng may otoridad. Sino ang lalaking yan? Bakit parang kinakabahan ng mga partner ng firm? Si Renimar? Hindi. Imposible. Magsasaka lang siya. Paano siya nakapasok dito? Magandang umaga sa lahat. Simula ngayong araw, ako ang tatayong bagong consultant at major stakeholder ng inyong firm. May mga pagbabago magaganap sa pamamalakad ng kumpanya na kailangan ninyong sundin kung nais pa ninyong manatili rito. Nanlaki ang mga mata ni Kate. Ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso.
Ang lalaking kanyang hinamak at itinapon dahil sa pagiging hamak na magsasaka ay siya palang may hawak ng kanyang kinabukasan. Sinubukan ni Kate na umiwas ng tingin, ngunit tinawag siya ni Renimar. Attorney Kate, ikaw ang nakatalagang humawak ng mga files sa ilalim ng aking direksyon. May problema ba? O sadyang hindi mo matanggap na ang magsasakang pinagpalit mo ay siya palang magpapasahod sa iyo? Wait a minute. Sino ka para utusan kami? Sino ka sa tingin mo? Jason, hindi ba? Ikaw ang abogadong pinagmalaki ni Kate na mas magaling sa akin. Siguro ay panahon na para makita natin kung gaano talaga kagaling ang iyong kakayahan sa korte at sa labas nito. Pagkatapos ng pulong, hinabol ni Kate si Renimar sa hallway. Hindi na niya maitago ang kanyang pagkalito at pagkahiya. Renimar, ano ito? Bakit mo ginagawa ito? Pera? Nakapag-asawa ka ba ng bilyonaryo habang wala ako? O matagal mo na itong itinago sa akin? Hindi ako nag-asawa, Kate. At ang yaman na nakikita mo ngayon, matagal na yan sa pamilya namin. Pinili ko lang mamuhay ng simple dahil akala ko sapat na ang tapat na pagmamahal para sa iyo. Pero mali ako. Ang hinahanap mo pala ay hindi pagmamahal. Ang hinahanap mo ay akses sa yaman. Renimar, mali ka ng akala. Gusto ko lang ng seguridad. Seguridad? Nakukuha ang seguridad sa pagtatrabaho ng marangal, hindi sa pag-apak sa taong nagmahal sa iyo nang walang kapalit. Ngayon, bilang empleyado, inaasahan ko ang iyong profesionalismo. Huwag kang mag-alala, hindi kita sisantiin. Gusto kong makita mo kung paano mo unti-unting mararamdaman ang bigat ng desisyon mo. Iniwan ni Renimar si Kate na nakatayo sa hallway, tulala at punong-puno ng panginayang. Ang kanyang mundo na dati ay nakaplano para sa isang magarbo at mayamang buhay kasama si Jason ay biglang gumuho. Ngayon, ang taong kanyang nilait ay ang mismong boss na kanyang kailangang sundin. Ano na ang susunod na mangyayari kay Jason at sa karir ni Kate sa ilalim ng pamumuno ni Renimar? Lumipas ang mga araw at naging miserable ang buhay ni Kate sa loob ng law firm. Sa bawat sulyap niya kay Renimar na abala sa mga pagpupulong kasama ang mga pinakamalalaking kliyente sa bansa, lalong nadaragdagan ng bigat sa kanyang dibdib. Habang si Attorney Jason naman, sa halip na magpakumbaba, ay lalong naging agresibo, desperado nitong gustong patunayan na hindi siya matatalo ng isang lalaking galing sa putikan lamang. Huwag kang mag-alala, Kate. Hindi ko hahayaang maliitin tayo ng ex-boyfriend mong magsasaka. Mayawak ako malaking kaso ngayon. Ang pagtatanggol sa isang higanting kumpanya laban sa mga reklamo ng mga lokal na magsasaka sa probinsya ninyo. Kapag nanalo ako rito, mapapatunayan ko sa board na ako ang pinakamagaling na asset ng firm na ito. Hindi ang bilyonaryong yan na swerte lang sa mana. Jason, pakinggan mo ako. Kilala ko si Renimar pagdating sa mga usapin sa bukid. Huwag mo siyang ituring na basta-basta lang. Baka may patibong siya. Patibong? Sa korte, batas ang umiiral, Kate. Hindi abono o kalabaw. Panuorin mo ako kung paano ko dudurugin ang mga kliyente niyang mahihirapa. Dumating ang araw ng paglilitis. Ang kaso ay tungkol sa pangaagaw ng lupa ng isang mayaman at makapangyarihang korporasyon laban sa mga maliliit na magsasaka sa Sitio Maligaya, ang mismong bayan ni Renimar. Si Attorney Jason ang tumatayong abogado ng korporasyon, habang si Kate naman ay sapilitang pinaupo sa kanyang likuran bilang assistant. Sa kabilang panig, nagulat ang lahat nang pumasok si Renimar. Hindi bilang negosyante, kundi bilang pangunahing testigo at kinatawan ng mga magsasaka. Magandang umaga, tagapag-hukom. Narito ako para ipagtanggol ang karapatan ng mga taong itinuturing niyong walang boses sa lipunan. Your Honor, ang aking kliyente ang may hawak ng opisyal na titulo ng lupain na ayon sa batas ay legal at may bisa.
Ang mga tao ay pinagtatanggol ng ating bagong major stakeholder ay mga squatter lamang na walang karapatang umangkin sa ari-arian ng aking kliyente. Gaano man kayaman si Mr. Renimar, hindi niya pwedeng baguhin ang nakasulat sa batas. Tumingin si Jason kay Kate at ngumiti ng nakakaloko. Akala mo ay nakuha na ang panalo sa unang banat pa lamang. Ngunit si Renimar ay hindi man lang natitinag. Sa likod ng korte, pumasok ang kanyang ama na si Mang Rene. Suot ang isang mamahaling Amerikana at may dalang isang lumang itim na leather bag. Your Honor, kung mamarapatin ng korte, narito ang mga orihinal na dokumento mula sa Land Registration Authority na may petsang mas maaga pa kaysa sa hawak ng korporasyon ni Atty. Jason. Ano yan? Fake yan. Ang kliyente ko nagmamay-ari ng lupang yan sa loob ng 10 taon. 10 taon, Jason? Ang pamilya ko nagmamay-ari ng buong sitio Maligaya. Simula pa noong panahon ng aking mga ninuno. Ang kumpanyang ipinagtatanggol mo ay isang dami corporate lamang na ginamit ng iyong sariling pamilya para kami ng lupa ng mga mahihirap. At narito ang patunay. Ang perang ipinambili ng peking titulo ay galing sa bank account ng tatay mo na isang dating maestrado. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Atty. Jason. Nanginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mga dokumentong ipinakita ni Renimar. Napatingin si Kate kay Jason at doon niya napagtanto na ang lalaking pinagpalit niya kay Renimar ay sangkot pala sa isang maraming gawain. Ang korte ay binalot ng bulungan. Dahil sa mga bagong ebidensyang ito, sinususpindi ko ang pagdinig at iniuutos ko ang agarang investigasyon sa kliyente at sa pamilya ng Defense Council para sa kasong falsification of public documents at land grabbing. Pagkatapos ng pagdinig, mabilis na lumabas si Jason na halos himatayin sa takot at kahihiyan. Iniwan si Kate sa loob ng silid. Dahan-dahang lumapit si Kate kay Renimar na kasalukuyang nagliligpit ng kanyang mga gamit kasama si Mang Rene. Renimar, totoo bang lahat ng ito? Ang pamilya mo, kayong nagmamay-ari ng buong sityo. Kaya mo ba ako tinulungan noon dahil ganoon kayo kayaman? Tinulungan kita, Kate. Dahil mahal kita noon bilang isang simpleng tao. Hindi dahil sa mayaman ako. Gusto ko makatapos ka para maging boses ng mga nangangailangan. Pero anong ginawa mo? Ginamit mo ang pinag-aralan mo para pumanig sa mga mapangapi. Dahil lang nasilaw ka sa yaman ni Jason. Patawarin mo ako, Renimar. Nagkamali ako. Akala ko kasi... Huli na ang pagsisisi, Atty. Kate. Ang taong binitawan mo sa patikan ay ang siyang nag-angat sa iyo. Ngunit ngayon, ang sarili mo mga paa ang unti-unting lumulubog sa kumunoy na ikaw mismo ang gumawa. Iniwan na mag-ama si Kate na mag-isa sa bakanting silid ng korte. Ngunit ang hindi alam ni Kate, may mas matindi pang tuwis na naghihintay sa kanya pag-uwi niya sa opisina. Isang lihim na hindi lang tungkol sa yaman ni Renimar, kundi tungkol sa kanyang sariling pamilya at sa nakaraan na matagal nang nakabaon. Ano kaya ang nakakagimbal na katotohanang matutuklasan ni Kate tungkol sa kanyang nakaraan? Paano paniningilin ng tadhana ang kanyang mga maling desisyon? Matapos ang kahiyahiyang pagkatalo ni Atty. Jason sa korte, mabilis na kumalat ang balita sa buong komunidad ng mga abogado. Ang pangalan ng pamilya ni Jason ay tuluyang nadungisan at ang lisensya niya sa pagkaabogado ay nanganganib na bawiin. Ngunit para kay Kate, ang totoong parusa ay hindi ang pagbagsak ng kanyang kasalukuyang kasintahan, kundi ang unti-unting pagbabalik ng isang nakaraan na pilit ibinaon ng kanyang pamilya. Inay, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi mo sinabing ang pamilya ni Renimar ang tunay na nagmay-ari ng sitio Maligaya? Hinama ko siya, Nay. Itinapon ko ang lalaking 5 taong nagtiis sa akin dahil lang sa akala ko wala siyang mararating sa buhay. Sabi ni Kate nang umuwi siya sa kanilang lumang bahay sa probinsya. Diyos ko, Kate. Huwag mong sabihing tinalikuran mo si Renimar dahil lang sa akala mo ay mahirap siya.
Anak, anong ginawa mo? May malaking utang na loob tayo sa pamilya niya. Kung hindi dahil sa ama ni Renimar na si Mang Rene, matagal na tayong pinalayas dito sa lupa natin. Ano? Anong ibig mong sabihin, Nay? Ang sabi mo sa akin noon, ang tatay ni Jason ang nag-ayos ng mga papeles para hindi tayo mapalayas dito. Nalinlang tayo ng pamilya ni Jason, Kate. Ginamit nila ang pangalan ko para palabasin na silang nagligtas sa atin. Pero ang totoo, si Mang Rene ang nagbayad ng lahat ng utang ng pamilya natin noong mamatay ang tatay mo. May kasunduan kami ng Mang Rene noon na kapag nakatapos ka ng pag-aaral, ikaw at si Rene Marang magpapatakbo ng mga lupain dito bilang mag-asawa. Parang gumuho ang natitirang pag-asa ni Kate. Ang akala niyang pag-unlad na nakuha niya sa lungsod ay isang malaking kasinungalingan lamang. Ang lahat ng karangyaan na ipinagmamalaki sa kanya ni Jason ay ninakaw lamang pala mula sa pamilya ni Renimar. At ang kalayaan ng kanyang sariling pamilya ay utang sa taong kanyang minaliit. Dahil sa labis na pagsisisi, nagpasya si Kate na pumunta sa mansyon ng mga pamilyang bilyonaryo sa kabilang bayan. Ang totoong tahanan ni Renimar na hindi niya kailanman napuntahan noon. Renimar! Renimar! Pakinggan mo ako! Patawarin mo ako! Mag-usap tayo, pakiusap! Dahan-dahang bumukas ang gate. Isang mamahaling sasakyan ang lumabas at tuminto sa tapat ni Kate. Bumaba ang salamin ng kotse at doon ay nakaupo si Renimar. Suot ang isang formal na kasuotan. Kasama ang kanyang ama. Walang bakas ng galit sa mukha ni Renimar, kundi purong lamig at kawalan ng pakialam. Umuwi ka na, Kate. Walang saysay ang pagtayo mo riyan sa ilalim ng malakas na ulan. Ang mga luwang yan ay hindi para sa akin, kundi para sa nawalang pagkakataon na maging bahagi ng yaman ng pamilya ko. Hindi, Renimar. Nalaman ko ng totoo mula kay inay. Nalaman ko ng tungkol sa kasunduan at kung paano ninyo kami niligtas. Hindi ko alam. Pinuwersa lang ako ng ambisyon ko. Pero ikaw pa rin ang mahal ko. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, pakiusap. Attorney Kate, ang kasunduan namin ng ina mo ay binuo sa ibabaw ng tiwala at respeto. Ngunit pinatunayan mo ng isang titulo at posisyon ay kayang bumulag sa iyong prinsipyo. Ang aking anak ay hindi isang premyo na pwede mong balikan kapag nalaman mong siya pala ay mayaman. Noong iniwan mo siya sa putikan, doon din natapos ang kwento ninyong dalawa. Salamat sa 5 taon, Kate. Ang perang ginastos ko sa pag-aaral mo, huwag mo nang bayaran. Isaalang-alang mo na lang yun na huling regalo ng isang hamak na magsasaka sa isang abogadong nakalimot sa kanyang pinagmulan. Driver, umalis na tayo. Mabilis na umandar ang sasakyan. Iniwan si Kate na nakaluhod sa basang daan. Yakap ang kanyang sarili habang humahagulgol. Ang singsing na gawa sa simpleng pilak na itinapon niya noon ay nandun pa rin sa kanyang alaala. Isang bagay na sumisimbolo sa isang tapat na pag-ibig na hinding-hindi na niya muling makakamit pa. Ngunit ang kwento ay hindi pa nagtatapos dito. Habang si Kate ay lugmok sa dusa, isang hindi inaasahang kaganapan ang magaganap sa buhay ni Renimar na muling maglalapit sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito, sa isang paraan na hindi mararanasan ng kahit sinong nagtaksil. Ano kaya ang huling twist na naghihintay sa kanilang dalawa? Isang taon ang mabilis na lumipas matapos ang gabi na matinding buhos ng ulan kung saan iniwan si Kate na luwaan sa harap ng mansyon ng mga pamilyang bilyonaryo. Sa loob ng isang taon na iyon, maraming bagay ang nagbago. Si Attorney Jason ay tuluyan ng natanggalan ng lisensya sa pag-abogado matapos mapatunayang kasabwat ng kanyang ama sa land grabbing at falsification of documents. Samantala, si Kate naman ay nagbago ng tuluyan. Iniwan niya ang marangyang law firm sa lungsod at pumili na magsilbi bilang isang public attorney sa kanilang sariling probinsya na nagtatanggol sa mga mahihirap at walang boses ng libre. Dito ako nararapat, Nay.
Mas masarap sa pakiramdam ang makatulong sa mga katulad nating nagsimula sa hirap nang walang hinihinging karangalan o kapalit. Natutuwa ako sa iyo, Kate. Ngayong nahanap mo ng totoong kahulugan ng iyong propesyon. Alam kong pinatawad mo na rin ang sarili mo sa mga nakaraang pagkakamali. Ngunit ang tadhana ay may kakaibang paraan ng pagtatagpo ng mga landas. Isang araw, nagkaroon ng isang malaking pagtitipon sa sitio Maligaya. Gaganapin ang inaugurasyon ng pinakamalaking agrikultural at cooperative center sa bansa. Isang proyekto na magbibigay ng libreng makinarya, edukasyon at puhunan sa lahat ng magsasaka sa riyon. Bilang legal counsel ng bayan, naimbitahan si Kate para saksihan ang pagbubukas nito. Pagdating niya sa lugar, nakita niya ang pamilyar na malalim na boses na nagsasalita sa entablado, si Mang Rene. Ang lupang ito ay hindi kailanman magiging pag-aari ng mga mapang-api. Ito ay mananatiling kanlungan ng mga nagpapadaloy ng pagkain sa ating bansa. At ang lahat ng ito ay naging posible dahil sa bagong chairman ng ating foundation. Palakpakan ang lahat ng tao. Umakyat sa entablado ang bagong chairman, si Renimar. Ngunit ang ikinagulat ng lahat, lalo na ni Kate, ay ang suot ni Renimar. Hindi ito suot bilyonaryo na mamahaling suit. Nakasuot siya ng simpleng polo at maong, katulad ng suot niya noong nagbubungkal pa siya ng lupa. Ngunit may bitbit na kakaibang kagalang-galang na otoridad. Nang magtama ang paningin ni Kate at Renimar, walang galit, walang sumbatan, kundi isang tahimik na pagkilala sa bagong pagkatao ng bawat isa. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kung anong meron ka sa iyong bulsa o sa dami ng titulong nakasulat bago ang pangalan mo. Ang tunay na yaman ay ang kakayahan mong manatiling nakatapak sa lupa, gaano ka man kataas liparin ang iyong tagumpay. Ang proyektong ito ay para sa lahat ng naniniwala na ang putik sa ating mga kamay ay hindi dumi, kundi simbolo ng marangal na buhay. Matapos ang programa, habang naglalakad si Kate sa gilid ng malawak na bukirin, narinig niya ang mga yabag ng sapatos sa kanyang likuran. Paglingon niya, si Renimar nakatayo. Hawak ang isang sombrero. Congratulations, Renimar. Napakaganda ng proyekto mo para sa mga magsasaka natin dito. Karapat-dapat ka talaga sa lahat ng paggalang na ibinibigay nila sa iyo. Salamat, Kate. Nakikita ko rin ang mga ginagawa mo sa Public Attorney Office. Nakarating sa akin ng balita na marami ka nang natulungang pamilya rito ng walang hinihinging kapalit. Masaya ako na nahanap mo ng totoong kahulugan ng pagiging abogada. Natutunan ko yun sa pinakamahalagang tao sa buhay ko. Sa isang magsasaka na nagpakita sa akin na ang puso ay mas mahalaga kaysa sa anumang posisyon sa mundo. Hindi ko na inaasahan na ibabalik mo ang nakaraan, Renimar. Sapat na sa akin na makita ka masaya at matagumpay. Patawad muli at salamat. Ang nakaraan ay tapos na, Kate. Ang sugat ay naghilom na rin dahil pareho na tayong natuto sa ating mga pagkakamali. Ang kwento natin noon bilang abogada at magsasakay natapos na sa putikan. Ngunit ang buhay ay puno ng bagong simula bilang dalawang taong may parehong layunin para sa bayan. Dahan-dahang inilahad ni Renimar ang kanyang kamay kay Kate, hindi para sa isang kasal o pagbabalik ng lumang relasyon, kundi para sa isang bagong pagkakaibigan at paggalang na itinayo sa ibabaw ng katotohanan at pagpapakumbaba. Tinanggap ito ni Kate ng may buong puso. Dito nagtapos ang kwento ng isang abogadang nasilaw sa ranggo. Ngunit sa uli ay nahanap ang kanyang sarili sa pagbabalik sa lupang kanyang pinagmulan, kasama ang bilyonaryong magsasaka na nagturo sa kanya ng totoong kahulugan ng pag-ibig at buhay. At dito nagtatapos ang ating kapanapanabik na kwento rito sa Tamoxico TV. Sana ay nagustuhan ninyo ang magandang twist at ang aral na iniwan ng kwentong ito. Huwag nating husgahan ang isang tao base lamang sa kanyang panlabas na anyo o trabaho. Dahil hindi natin alam kung anong lihim at busilak na puso
ang mayroon sila. Muli, kung nagustuhan niyo po ang kwentong ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe at i-like ang video ito. I-share nyo na rin sa inyong mga kaibigan at mag-iwan ng inyong komento sa ibaba kung anong bahagi ang pinaka-nagustuhan ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. At sana ay patuloy kayong pagpalain ng napakaraming blessing sa inyong buhay. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.